Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Kalooban ba ang Diyos magbuntis ako na yon? So, itong video para sa mga couples na either meron na silang anak, gusto nilang mabuntis ulit para mas madami silang anak, or bago nang silang newlyweds at plano nilang meron silang anak of their own. Okay? This message is for you. Na yun, alam nyo yung nangyari kay Noah sa Bible. Short story ng si Father God, sabi niya kay Noah, okay, ang daming masamang tao sa mundo na yon at ilinis ko ang mundo. I will wipe it out by a flood. Okay? So, na-instruct niya si Noah gumawa ng boat. At nagawa niya yung boat, and then napasok siya sa ark kasama niyang pamilya niya at na-save sila ni Father God. And at the end, after 40 days, sila nang nabuhay sa mundo. So, that's the story of Noah. Na yun, paanong to know it na yun, sa mundo na yun, yung season natin. Now, we are living in Noah's time. Okay? Ang daming masamang tao na yun. At kung nakakita nyo sa YouTube, Google, lahat, Facebook, yung rapture of Jesus Christ sa mga believers na nagtitiwala sa Kanya at nag-repent ng kasalanan nila at they're continuing to do God's will sa buhay nila. Noah's time, hindi sila nag-focus na ma-conceive sila ng anak. They didn't think of producing children. Focus nila, una, magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Number 2, gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na nagawa ni Noah ang ark, yung boat, para ma-save ang family niya. So, na yun ang season of Noah's days. Hindi maganda at hindi ang kalooban ng Diyos para mga believers mabuntis ulit or mabuntis, have children. Importante magsisi sa lahat ng kasalanan natin. So, yun ang homework natin. Tanungin mo kay Jesus Christ, Lord Jesus Christ, anong mga kasalanan kailangan kong hindi nang huminging patawad, magsisi, alisin sa buhay ko? At i-jot mo down, i-list mo down sa journal, notebook, paper, anything. One by one, i-list mo yun. Tapos, ganon, you work on it. Tanungin mo kay Jesus Christ, paano kung hindi nang hinging patawad, but ayoko nang gawin itong kasalanan. Turuan mo ko, give me discipline, the desire para alisin ko tong kasalanan. And then obey. Tapos, besides repenting, tanungin mo si Jesus Christ, ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Hindi nang one time nang ayun na yung kalooban ng Diyos. Hindi, every day, kasi araw-araw merong ibang kalooban ng Diyos para sa iyo. Pwede, kunwari, bukas, pwedeng tulungan mo ang pamilya mo
Next day, iba naman tao. Baka sa labas naman, yung hindi mo kilala, tulungan mo. Or it can be, tulungan mo sarili mo. Patawarin mo sarili mo sa mga nagawa mong mali. Kalooban din ng Diyos yun. Kita mo, ang dami natin kailangan gawin. Pero kung focus kayo sa desires nyo ng, gusto ko talagang magkaroon ng anak kasi yun talaga. Kasi sabi ng mundo, kung meron kang asawa, kailangan merong anak. But isipin nyo, kung meron kayong anak, guaranteed 100% sure, kung mamatay ka mamaya, papasok ka sa langit, kilala ka ni Jesus Christ, sasabihin niya sa'yo, wow, ito yung tagalingkod ko na sunurin, nagawa niya ang kalooban ng ama ko. Or sasabihin niya sa'yo, ito yung tamad ng tagalingkod ko, hindi naman natanong sa akin ang kalooban ko eh. Gusto niyang gawin ng kalooban niya eh. Gusto niya yung meron siyang anak. Hindi ko kilala. Pupunta to sa impyerno. At alam nyo, kung when mamatay tayo, one time nang mamatay tayo dito. Unless yung near-death experience, iba yun. Pero halos lahat tayo, mamatay tayo one time. And we will be judged by Jesus Christ. At yung judgment niya, sasabihin niya sa'yo either papasok ka sa langit or pupunta ka sa impyerno. And forever yan. And yung sa impyerno, lahat ng masamang spirits, demonyo, parusa ka talaga doon. Yung kung babae ka, hindi ka man na-experience ng rape, na-rape ka doon. At unending. Kung lalaki ka, hindi mo na-experience na bugbog ka, nabubugbog ka doon. Lahat ng parte ng katawan mo. Na yun, narinig mo to, sana natakot ka. Sana. Para magsisi ka na. Para you get right with the Lord Jesus Christ. Alam nyo, kung kanwari, sabihin nyo, talaga gusto ko talagang merong anak kami. Anong mangyayari sa inyo? You will become worldlier. At soon, when rapture na, you'll be left behind. And alam nyo, when those who are left behind sa rapture, mas lalong mahirap ang buhay. At pwede kang malose ang salvation mo. Kasi kunwari, meron ka na-conceive ka ng anak mo. Iisipin mo ang paanong alagaan ng anak mo, pamilya mo, ng bago, ng kayong tatlo or can be apat, a new child sa pamilya mo. And then, so, ang dami mong iisipin ng pagkain, pera, lahat na. Tapos, alam mo, mahirapan na yung mundo, yung mga tao, kasi tataas ng presyo ng bilihin. Tapos, ang daming masamang tao na mamaya makikita mo sa labas ng kalye, meron na nanakaw. Nanakaw nang kasi wala silang trabaho. Kasi mahirap ng buhay. Tapos, the worst part is, alam niyo yung Antichrist? Yung sa Book of Revelation? Kung gusto mo talagang there come a time na gusto mong kumain, kailangan itatak ka ng mark, yung number niya. Tapos, kung kukunin mo yung mark niya, na benta mo na ang kaluluwa mo kay Satanas.
At even though kung sabi mo, ay, magre-repent ako, wala na, tapos na yun. Even though buhay ka pa, pupunta ka sa impyerno when mamatay ka. So, papalit mo yung gusto mong magkaroon ng anak dito na yon sa kaluluwa mo. See, I'm not here to convince you. Itong message para magising kayo sa katotohanan. Kasi, first of all, mahal tayo ni Jesus Christ. Mahal ko din kayo. Ayokong makita ang mga taong pupunta sa impyerno. So that's why na-preach ko tong gospel of repentance and salvation. And sana magawa nyo to. Mag-repent at gawin ang kalooban ng Diyos. Before ma-end ko yung video, sabihin ko sa inyo, conceiving a child na yon is a distraction. Kasi, hindi nang kung gusto mong meron kang anak na yon, pero papalit mo yung kaluluwa mo sa think about it. Etong buhay natin, maiksi nang. Pwedeng 1 hour, buhay pa tayo. 1 day, 1 week, 1 year, 10 years, many years pa. Pero sa eternity, forever yan. Walang time limit yan. Walang ending ng oras. So, yung happiness mo, na gusto mong meron kang anak, maiksi nang yun. Pero pupunta ka naman sa impyerno forever. You know, hindi sulit, no? If iisipin mo, mas okay pa ma-sacrifice mo yung desires mo. Pero when mamatay ka, even though wala kang anak, pero papasok ka naman sa langit kasi nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Mas sulit yun. I'd rather do that. Pero, that's the thing. God gives us a free will. I'm here to preach to show that ito yung kalooban ng Diyos. Huwag kayong magbuntis na yun, this era. Kasi it's not a time for that. It's time to repent and gawin ang kalooban ng Diyos. Remember, yung ways ni Father God and yung isipin niya, yung thoughts niya, is so higher and greater than ours. Mahal niya tayo. Akala mo, gusto niyang parusa tayo dito? Ayaw niya yun. That's why He's warning us. That's why nasabi niya sa akin, i-preach to. Kasi alam nyo na yun, gusto ng mga taong marinig, ay, gusto ni God, meron kang anak. Kasi, di ba sabi sa Bible, it's a blessing to have children. Yes, it's a blessing when God tells you. Pero na yun, isipin nyo, blessing pa ba? Nawarn niya, repent. Kasi malapit na bumalik si Jesus Christ dito. Gusto niyang pumasok tayo sa langit, lahat tayo, basta gawin natin ang kalooban niya, hindi ang kalooban natin. So, this is the end of the video. Sana na gising ang isip nyo at puso nyo. At really, sana piliin nyo ang kalooban ng Diyos. At magsisi na yun. Kasi baka maubos ang oras nyo. At ma-regret nyo ang decision nyo.
This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.